Salamat, kapatid na Neville. Magandang umaga, mga kaibigan. Nagagalak ako na nakaparito ako sa umagang ito at sa pambungad na pagpapakilala ng pastor. Napakainam po. Oo, alam nyo, nababanggit din lang ang mga kabayo. Alam nyo ba, kapag sinusutan nyo sila ng kabisada, alam nila na meron silang gagawin. Bueno, ayan nga, nagagalak ako na ginawa tayo ng Diyos ng mga kabayong panggawa para tayo makagawa na. Kaya, di tayo napapagod. Wala sa atin yung pagod na gumawa ng bagay para sa Panginoon kung ang tungkulin ay iniatang sa atin na gawin. Gayong nakararamdam po ako ng pagod ngayon, gawa ng marami akong pinagdaanan sa huling mga araw na ito. Nung nagpunta ako sa California, sumakay po ako ng tren at sinasabi ko nga sa inyo, matagtag po yung biyahe. Yung pagpunta pa lang doon, 53 oras ang gugugulin para makarating doon. At alas 2 na ako ng umaga nakarating doon. Alas 5, kailangan nakabangon na ako at nakagayak na't mangangaral sa isang gawain sa radyo. Tapos sa Christian businessmen, kinailangan ko ring mangaral uli para sa kanilang pang-international na pagtitipon. Pagkatapos nung hapon, nangaral ako sa isang malaking Baptist na tabernakulo. Tapos yung nung gabi, at tuloy-tuloy po yun. Ilang oras lang ang pagitan ng mga pangangaral ko hanggang sa dumating kami ng Lunes ng gabi sa Angelus Temple. Tapos sumakay kami ng tren ng alas 11 at 64 na oras ang ginugol namin para makauwi. Kaya maisip nyo na lang, pagpasok ko riyan, mula no isang araw bago ang kahapon at talaga pong... At kahapon, umabot siguro ng mga 50 o higit pang mga tawag ang natanggap ng may bahay ko na nagpapapunta sila para may panalangin ng mga tao. Kahapon ng umaga pa lang po ito, 50 o higit pang mga tawag. Mangyari nga na hindi lahat yon ay dito lang sa malapit. May mga tawag pa mula sa ibang bahagi ng bansa. Ayan po. Pwede. Maaari po ba kayong magpunta ng Florida? Maaari ba kayong magpunta rito? Sa Louisville po? Yung mga tawag, paano mo pipiliin? Kung alin lang doon sa 53 yon ang gagawin mo sa isang umaga. Kaya kung maiisip nyo, mangyaring kahapon ng hapon, nagpunta po ako at benisita ang ilan sa mga kalugod-lugod nating mga kaibigan at talaga pong dyablo ang sakit. May kabataang lalaki na nakilala ko mga taon na rin ang nakararaan. Ang itsura po niya ay talagang larawan ng kalusugan. Matikas ang katawan na kabataang lalaki at siya po'y halos kasing edad ko na ngayon. At ang itsura na ngayon ay aakalain mong 90 na. At siya po'y nakaratay sa isang dako, naghihingalo sa Henryville. Kaibigan ng kalugod-lugod kong kapatid dito, ni kapatid na Neville, ito pong si Kermit Spurgeon. Yung tatay niya ay mangangaral po ng ebanghelyo at isang guro sa paaralan at talagang mainam na lalaki. Pumasok po ako roon sa tahanan matapos na sabihin sa akin ni kapatid na Neville na yung lalaki raw ay naghihingalo na at nagkaroon kami ng malaking pribilehiyo na maakay siya patungo sa Panginoong Yesus kahapon para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At yung may bahay niya at ako, kaya't kami nga'y nagkasundo na manalangin ng taos-puso para rito sa lalaki matapos na kainin na siya ng kanser. Mula 200 o higit pang libra, bumaba na sa tantya ko ay 60 na lang yung timbang. Mangyaring nananampalataya kami at talagang nangahawakan lang na pagagalingin siya ng Diyos. Kaya't di namin alam kung anong mangyayari, pero isang ang bagay ang nalalaman namin na siya'y nakalipat na mula sa kamatayan patungong buhay. At nakikinita ko nga kung ano ang iniisip ng kanyang abat matandang bulag na tatay nung ang mensahe na yun ay dumating sa kanya. Matapos ang ilang mga taon ng pananalangin sa lalaki at matapos yun, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kita nyo? At alam ko na nagkaroon siya ng tamang ehemplo sa harap niya. Mula roon, pumunta naman kami ng New Albany sa isang kinang slaughter na nakatira rito at tinaningan na siya ng mga doktor na hanggang alas 6 na lang daw siya mabubuhay. Mangyaring lubhangang kalunos-lunos yung paghihintay mo roon at sa iba pang lugar. May kabataan na dating nakatira sa kabilang pinto lang sa akin doon. Maayos na nakakapaglakad, normal na kabataang lalaki. Nagtatrabaho para sa Bell Telephone Company. Mga nasa 20 ang edad. May isa siyang tatay sa 3 o 4 na maliliit na bata. Yung munti niyang anak na babae nahulog ng isang araw at nabali nito ang bisig niya. Tapos, siya man ay nakaramdam ng pamamanhid sa kanyang kamay. Naparalisa na pala siya. Di nila maipaliwanag kung ano bang nangyari sa kanya. Naratay yung lalaking ito at hayom nga siya. Sadyang ang sunod-sunod at kahit saan na lang ay may nagkakasakit talaga. Pero ako'y nagagalak na may daan para makalpas. Nagagalak ako ng gusto na di natin kailangang manatili rito ng magpakailanman din. Maging kayo man, di po ba? Ano nga gagawin natin kung ako'y mananahan sa bahay pesting ito ng magpakailanman? Kaya't lubos akong natutuwa na may bukas na pinto. At sadyang ang ganun lamang itong mundo. Sadyang ang isang bahay peste. Kaya't mapapaisip ka na abat maayos ngayon ang lagay mo, pero bigla na lang may darating. At hayan nga, may kung anong darating na lang. Pero lubos akong nagagalak na may daan para makalpas. Lubos akong natutuwa ng Panginoong Yesus ay dumating at gumawa ng daan para sa atin, isang daan para makalpas.
Kaya sa umagang ito, nabanggit sa akin ng aking kalugod-lugod na kapatid na babaeng Cox na may mga pupunta raw dito. Yamang nagpasabi tayo sa mga taga rito na magpunta sila para sila'y may panalangin. At siguro di sila magtatagal at mga ilang minuto lang nasasaglit dito. At siguro po'y ipapanalangin ko muna sila bago ko idaos itong gawain. At mamaya, baka kailangan nilang lumiban na agad. At naisip ko mamaya, para sa ilan sa kanila na magnanais na manatili muna, iiklian ko lang ang aking pagmimensahe sa umagang ito. Yamang paus ako. At may pupuntahan din akong ibang pagtitipon agad mamaya. At ang pagtitipon sa Chicago ay magsisimula sa susunod na Sabado. At mangyari rin na iniisip ko na dumating na ang oras para itong bahagi namang ito ng bansa ay makatanggap ng isang kalugod-lugod na pagbisita sa pagdating ng marangal nating kapatid na si Billy Graham sa Louisville ngayong parating na sanlinggong ito. Sabay yung idaraos niya rito sa Louisville doon sa idaraos ko sa Chicago. Pero babalik po ako, ayan nga, gusto kong makipagkita sa kanya ng personal habang narito pa siya noon at may ilang kaibigan na ipapakilala ako sa kanya at nakadako na ako sa parehong siyudad sa ibayong dagat at marami pang iba't ibang lugar. Pero sadyang oo, di kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkita sa isa't isa. At taos-puso ko pong hinihiling sa iglesia rito at sa grupo ng mga tao na nagkatipon dito sa umagang ito na isa puso ang pagtitipon na ito nagagarampin sa Louisville. Gusto ko lang pong sabihin ito bilang paglalahad. Alam niyo ba na 87% ng lahat mismo ng mga inuming alak ay nanggagaling sa Louisville, Kentucky na iniinom sa Estados Unidos? 87. Alam niyo rin ba na mga halos 70% ng lahat ng mga tabako at iba pang mga bagay na gaya nun ay nanggagaling dito sa Louisville, Kentucky mismo? Alam niyo ba na yun mismo ang luklukan ni Satanas? Tunay nga. Isa sa pinakamahirap pasukin na lugar sa buong mundo ay ang pamayanan lamang sa paligid dito. Napapasukin niyon para sa Panginoong Yesus Kristo. Gaano na bang karami ang napaiyak nito't napaluha habang sinusubukang pasukin ang dakong ito ng false cities para sa Panginoong Yesus. Tingnan niyo, si Erickson, lahat sila'y umalis na lang. Napatangis pa nga mismo kahit na anong subok ang gawin nila. Maging si John Sproul ay napaiyak mismo doon sa Glory Barn doon habang sinisikap niyang tibagin ang bagay na yon para sa Panginoong Yesus. Napakarami ng mga tumayo sa pulpito sa false cities at sumubok at di talaga nila mapasok para sa Panginoong Yesus. Ngayon, iniisip ko na si Billy Graham ay isa sa pinakakilalang lalaki sa mundo ngayon sa daigdig ng relihiyon sa opinyon ko. Kaya't may mga obispo at mga arsobispo, pero sa opinyon ko, ebanghelyo ang ipinapangaral niya at siya isang lingkod ng Diyos. At kaya iniisip ko na siya bilang nakikibakang mga Kristiyano ay sama-sama nating paglakipin ang ating mga sarili at mga puso at ipanalangin ang pagtitipon na iyon ng panalangin na di pa natin nagagawa. At hilingin na ibunsod ng Diyos na sa kung anong paraan o naman ay magkaloob ng mga kaluluwa at tibagin ang luklukang yun ni Satanas na ang mga tao ay isara nila ang mga gawaan ng alak at sinugin ang mga pabrika ng sigarilyo at punuin ang mga simbahan at magkaroon ng isang tunay na makalumang husto na pagbubuhos ng Espiritu Santo. Magpala ang Panginoon. Ngayon, may kaunti lamang akong bagay na maiba. Medyo maiba sa umpisa. Ang kapatid ko pong lalaki ay may batang maliit dito na gusto nilang ihandog sa Panginoon. At sa tingin ko ay gawin muna natin ito bago manalangin para sa mga may sakit kung loobin ng Diyos. At kung maaari lang na si kapatid na babaeng Gertie ay magpunta rito sa piano. At lahat na po ng mga may maliliit na sanggol. Ngayon, sa Biblia po, itinuturo sa atin dito na ngayon, Marami-raming tao, may tawag sila doon sa pagbabautismo ng mga bata. Yung pagwiwisik sa mga bata ng kaunting tubig, ang tawag nila ay binyag na pagbabautismo. Bueno, ngayon, wala namang kaso. Siya nga, hindi naman nasasaktan yung sanggol. At sa tingin ko ay di napapahamak yung bata. At may iba na iba rin yung paraan nila ng pagsasagawa rito. At ayan nga, gusto natin sa tuwina na maging mas malapit sa abot ng makakaya natin na manatili sa pamamaraan ng Biblia kung paano isagawa yun. At ang pamamaraan ng Biblia, kaya't wala sa Biblia na ginawa nila yung ganoon sa mga sanggol. Yun lang. Bueno, ngayon doon sa lumang tipan, tinutulin nila ang mga sanggol. Kaya't iniisip ko kung pwede siguro na iusap ng ilang mga nakatatanda sa iglesia ang kapatid na babae rito ng kaunti dyan sa gilid kung magagawa nyo hanggang sa matapos ang paghahandog sa mga bata. Itong kapatid na babae rito na nasa stretcher. At kaya ayos lang naman siguro sa iyo kalugod-lugod na kapatid na babae. Sandali lang ito. At ayan nga, sa lumang tipan, tinutulin nila ang sanggol
At sa tinutulin nila ang sanggol. At sa bagong tipan, yung bagay nga na ginawa nila roon, dinala nila ang malilit na bata sa Panginoong Yesus. At kinuha niya ang mga bata sa kanyang mga kamay at pinagpala sila. At sabi, hayaan ninyo na ang malilit na bata ay makalapit sa akin at huwag silang bawalan sapagkat sa mga ganito ang kaharian. Ngayon, kung may ilang nanay rito na dala nila ang munti nilang sanggol na nais nilang ihandog sa Panginoon, amin ngang ikagagalak na gawin yan sa oras na ito. At ngayon tayo po'y nang may paggalang. Ngayon, ano pong pangalan ng munting bata? Munting batang lalaki. Robert Lynn. Naku, napakainam. Ngayon, siya po'y, sa paniwala ko po'y inyong inampun ng bata. Ipinapakita lang niyan ang puso ng isang nanay sa isang bata. At kung iisipin, wala po silang anak. Pero gusto nilang magpalaki ng isang bata, kaya kinupkup nila ang maliit na batang ito. Napagtatanto niyo ba na lahat naman tayo kinupkup ng mga anak din? Ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos na kinupkup niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. At kaya tayong lahat ay mga kinupkup na mga anak. At alalahanin niyo kung paano nga ng tatay at nanay na ito ay naisip nila. Nang munting bata na ito ay walang tahanan na mauwian, binigyan nila ang bata ng tahanan para palakiin siya at pangalagaan siya. Maging tayo man ay walang tahanan na mauwian at binigyan tayo ng Diyos ng tahanan. Isa pong kinupkup na bata. Ang pangalan niya ay Robert Lynn Branham. Isa ngang napakainam na munting bata. Ngayon, sigit iyuko na natin ang ating ulo. Aming kalugod-lugod na makalangit na Ama, gaya ng mga panahon na nagdaan, ilan mismong mga tatay at nanay ang inilagay ang maliliit nilang anak sa iyong mga kamay. At sinabi mo, hayaan ninyo ang maliliit na mabatang ito at huwag silang bawalan, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At ang munting batang ito na walang tahanan, ay naibigay sa isang tahanan at inilagay mo sa puso nila ang pag-ibig para sa sanggol na ito. At Ama, dalangin namin na iyong pagpapalain ng nanay at tatay na ito habang pinapalaki nila ang bata at nawa po'y mapalaki siya sa isang tahanan ng pananalangin at maturuan na dumalo sa simbahan at mabuhay para sa Panginoong Yesus. Iyong pagpalain ng bata, minamahal na makalangit na Ama. At ngayon, kung ikaw ay narito sa lupa, sa isang korporal na katawan gaya ng kinatitindigan namin sa umagang ito, ay ilalagay nga nila ang bata na ito sa iyong bisig. Pero ikaw po'y pumaroon na sa langit at itinalaga kami na ipagpatuloy ang pagmiministeryo na ito hanggang sa iyong pagbabalik. At Ama, kung papaanong ang kapatid ko sa dugo ay inilalagay ang batang ito sa aking mga kamay, akin ngang itinatagubili ng bata sa iyo sa pangalan ni Kristo. Iyo pong pagpalain ng batang ito at naway mabuhay siya na malusog at malakas at lumaki na isang lingkod mo. Pagpalain mo ang tatay at nanay sa tahanan. Itinatagubilin nga namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Pagpalain ka, Agnes. Ika'y maging tunay na nanay at ikaw naman, Jessie, isang tunay na tatay sa sanggol na ito. At naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga pagpapagal at ang Diyos ay mapasa inyo. Kumusta ka? Ano pong pangalan ng bata? Isa na namang Robert. Bueno, mainam. Isang Robert Darrell. At ano pong pangalan nyo? Isa ka palang nakababata. At ang apelyido mo, MacLeod.
Bueno, ang inam po, dalhin papasok ang mga bungkus. Yun nga ang ginagawa ng mga tatay at nanay na ito. Dinadala sila tungo sa Panginoong Yesus. Ang kapatid na babae na nakaratay sa stretcher, mukhang ang pinakakalunos-lunos sa lahat. Sa abot ng ating nakikita, siya nasa isang stretcher. At ay, kung meron ngang individual, gusto niyang maghintay muna ng ilang minuto para mapakinggan ang mensahe bago siya may panalangin. At iniisip ko na napakainam niyan. Kung meron pong isa riyan na di makahintay at gusto nang umalis, at kung nagnanais kayo na may panalangin ngayon, ikinigagalak namin na gawin na ito ngayon. Kung may tataas nyo lang ang inyong kamay, kung wala naman, idadaos natin ang pagpapagaling na gawain maya-maya pagkatapos ng isang maikling mensahe, isasakto sa oras ng mga klase para sa Sunday School. Sige po, pagkatapos ay babasahin natin ang kasulatan at ilalahad ang mensahe at agad-agad at pagkatapos ay gugugulin natin ang oras sa pila para sa pananalangin. At ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko pong kayo, lahat ng maigi ang pakiramdam sa umagang ito, na alalahanin nyo ang mga may sakit dahil mahalaga na magpanalanginan tayo sa isa't isa. At natuwa nga ako nung nagpunta ako sa California nung isang araw at bumisibisita ako sa mga tabernakulo kung saan siksikan talaga ang mga tao para makalapit lang. At doon nga sa Cliftons, nakatayo sila roon sa pila na halos isang bloke na ng siyudad ang haba, doon mismo sa kalsada, makapagpatotoo lamang at sinasabi, "Kapatid na Branham, may kanser ako noon, ipinanalangin mo ako, ako'y bulag dati, ako'y ganito dati." At talagang ang buong haba ng kalsada at napakasarap nga sa pakiramdam. Naisip ko, Diyos, ano pa kaya sa aming pagtawid at pagpunta sa kabilang ibayo? Ayon nga sila na magkakatipon ng 10 makailang libo na tatayo roon. At sadyang ang kamanghamanghang bagay yon sa oras na yon. Kaya hayan nga, na itong mumunti nating pinagpapagalan ay di dapat ialintana. Ngayon, dapat nga tayong humayo na tayo kumaari hanggang sa di na natin kayang humayo pa. At talagang inubos mismo natin ang ating lakas at mahandusay. At hayan nga na eksena si Satanas sasabihin, para sa ano pat anong silbi niyan? Ano bang dahilan at ginagawa mo yan? Ako, pero hayan nga, kung ibabaling mo ang isip mo sa ganoon, maiba po ang isip mo, ano't anuman. Pagiging, yun nga pagtingin mo sa mga bagay-bagay ay may iba. Ngayon, bago tayo dumako sa salita, marahil manalangin muna tayo uli pansumandali. Makalangit naming Ama, nang may nagpapasalamat na mga puso ay dumudulog po kami sa iyo. Tunay Panginoon na nalalaman mo ang bawat pagkakasangkap sa tao. At kung gaanong kahinat karupok ang tao, at kung gaanong walang lakas ang tao, at isa pong pagpapaumanhin bilang isang lingkod mo, yamang isang tao lamang, pero Panginoon, ikaw sa iyo pong biyaya ay tinawag kami bilang iyong lingkod. At amin pong nalalaman ng lubos sa umagang ito ang aming pagiging di karapat-dapat at kaya hinihiling po namin na iyo kaming tanggapin, Ama, ngayong araw na ito at pahiran ng Espiritu Santo at ipangusap sa amin ang nag-aaliw na mga salita na iyong sinalita sa iyong banal na salita rito. At amin ngang idinadalangin na dalhin ng Espiritu Santo ang bawat salita diretso sa puso kung saan yun dapat lumagi at doon ay umangkla at lumago na maging mausbong na kagalakang mga punong kahoy ng pagkaligtas. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Iyo pong paggalingin ang mga may sakit at nangangailangan. Alam po namin na nakaupo sila rito. At marami ang galing pa ng milya-milya at gumastos para sa hotel at mga bagay-bagay na hinihintay ang pagkakataon na may panalangin. Nagagalak po kami ng lubos-lubos para sa dakilang pribilehyo na ito, Panginoon, na malaman na narito ka mismo para pagalingin ang mga may sakit. Diyos, isa sa mabagsik na karamdamang nalalaman namin ay ang isang lalaki at babae na lipos ng kasalanan. Dalangin ko, makalangit na Ama, na sa araw na ito, na ikaw, sa isang espesyal na paraan, ay magpapahid ngayong araw na ito at ililigtas ang mga ligaw ng bawat lalaki at babaeng ligaw, nawa sila'y makadulog ng may kaluguran sa luklukan ng awa at maaligtas, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngayon, naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita habang dadako na tayo rito. Ako po isang lubos na mananampalataya sa salita. Ayan nga dito, at mga ilang gabi ang nakararaan, ako po'y nangungusap sa isang bahagi tungkol sa mga propeta na lumantad doon para manghula. Pero si Mikaya, matapos na bumuo yung 400 propeta ng isang pagmamatigas na pader ng paninindigan, sa kabila nun, sabi ni Josaphat, wala na bang isa pa? Isa pa raw. Samantalang 400 na ang katatapos pa lang na naghayag ng salita, pero si Mikaya ay nanatili mismo sa salita ng Diyos. Alam niya kasing may bagay na mali. At sa tuwing may naririnig tayong anumang bagay na labas sa salita ng Diyos,
Alam natin na may bagay na mali, di tama sa pandinig. Sinabi ni Jesus, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig at sa iba'y di sila magsisisunod. At salamat sa inyo para sa pananalangin, para sa revival sa Angelus Temple. Yung una pong gabi roon, katunayan, 55,000 lang ang kapasidad noon. 5,500. Ang pinapasok nila ay 6,000. At kaya ang ginawa ng tagapangasiwa ng gusali para maiwasan ang banta ng sunog ay isinara na ang mga pinto ng mga 1 oras at kalahati bago ako makarating doon sa Angelus Temple. At tunay po ng ating minamahal na Panginoon ay nagligtas ng mga ligaw at nagpagaling ng mga may sakit. Kahanga-hanga po. At nung sumunod na araw, hayat ang ating kaligod-lugod na kapatid na babaeng Hicks na dating nagtuturo noon ng Sunday School dito, akin pong nakatagpo siya roon at ang kanyang mga anak at asawa, at nakatagpo ko rin si kapatid na Ben Bryant at lahat ng mga mula sa tabernakulo rito sa dako roon, sa kanluran, para makapagbuklod doon. Napakagandang pagsasama-sama muli na makita silang lahat muli. Sa 17 kabanata ng San Mateo, bilang pagbabasa po lamang sa umagang ito, nais kong basahin ang isang bahagi rito para sa isang teksto at naway ipagkaloob sa atin mismo ng Panginoon ang konteksto sa salita. Pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanya si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Gumawa tayo. Kung ibig mo ay gumawa tayo sa iyo rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, isa ang kay Moises at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Malimit na nakikipagtagpo ang Diyos sa iba-ibang bukluran ng tao. Sa tuwin ay nalulugod ang Diyos na makipagbukluran sa tao. At maraming beses sa lumang tipan. Ayan, at kung babalikan natin, ay masusumpungan natin kung paano nakikipagtagpo ang Diyos sa tao. At kahit na ano ang bilang ng mga tao, kinakatagpo ng Diyos ang tao. Kanyang kinatagpo minsan ang 500. At kinatagpo niya ang iba naman na 70 ang bilang. Nakitagpo siya uli sa 12 naman. Minsan ay kinatagpo niya ang 3. At heto rin na kumatagpo siya uli ng 1 lang. At kahit na ano ang bilang ng bukluran, may pagkalugod ang Diyos na makipagtagpo sa tao. Kaya kahit na ang iglesia sa umagang ito ay di ganong kalaki sa bilang ng kongregasyon o sa mismong sukat, gaya ng maraming sikat na mga katedral sa panahon ngayon, hayan pa rin na ang Diyos ay may pagkalugod na katagpuin tayo. Dahil sinabi niya, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, paroroon ako sa gitna nila. 2 o 3 man ang magkatipon sa aking pangalan, paroroon nga ako sa gitna ng 2 o 3 ito. At ang pagsasalarawan na ilalapat natin dito ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, aabutin tayo ng maraming oras para huhukayin ang teksto. Oo, baka mga ilang linggo pa nga. At hinukay na ito ng maraming taon na, at sa kabila nun, kalahati nito'y di pa nahuhukay mula sa kahangahangang teksto na ito, at siguro'y di kakayanin. Dahil ang salita ng Diyos ay di katulad sa salita ng tao. Ang salita ng tao ay may kaakibat na kahulugan o pagkakalahad at base sa panahon na inilahad ito. Pero ang salita ng Diyos ay may walang hanggang kahulugan sa pagtugaygay mismo nito sa mga kapanahunan. Bawat henerasyon ay siya ring salita ang makukuha at makukuha dahil ito'y kinasihan, walang hanggan, walang katapusan, di kailanman kumukupas na deklarasyon mula sa Diyos. Kahit na ito pa'y
Yung mga alagad man ang nagbasa nito sa kanilang panahon, may ibig ipakahulugan ito sa kanila. Si Wesley man ang nagbasa nito sa panahon niya, at si Luther sa panahon niya, at si Calvin man sa panahon niya. Pero hanggang ngayon, ito'y ganon pa rin kaningning at kaliwanag, at ganon pa rin ang nakalakip na bisa na ibinubunsot nito sa kanila, gaya ng kung paanong bisa ang naroon nung una itong sinalita, dahil iyon ang salita ng Diyos. Yung sarili nating salita, kaya't sinasabi lang nito, John, pumarito ka sa bahay ko, ikagagalak ko na makita ka. Ganito nga ang salita natin. At ang ibig sabihin lang nun ay, John, pumarito ka sa bahay ko. Pero kapag ang Diyos ang magsasalita, iyon ay walang hanggan. Inihinga iyon mula sa mismong hininga ng immortal na walang hanggang manlilikha mismo. Kaya ibig sabihin, walang paraan para malaman ang buong pagpapakahulugan ng alinman sa paglalahad ng Diyos. Yun kasi para sa bawat kapanahunan at bawat henerasyon. Ngayon, sa pagkakataong ito, itong narito sa harapan natin sa umagang ito, ay ang Diyos na nakipag-usap sa tatlong individual. Ngayon, ang bilang na tatlo unang-una ay ang piniling bilang ng Diyos patungkol sa kaganapan. Pinili ng Diyos ang bilang na tatlo, at ang bilang na tatlo ay ang bilang ng Diyos patungkol sa pagiging ganap. Ang bilang na 7 naman, ang kanyang bilang patungkol sa pagsamba. Ang bilang na 50, ang kanyang bilang patungkol sa jubileo. Ang bilang na 40, ang kanyang bilang patungkol sa tukso. At ang bilang na 3, ang kanyang bilang na pinili niya para tumugaygay sa panahon ngayon. Ngayon, ang bilang na 3 ang bilang ng kaganapan. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay pinaging ganap. Ang nag-iisa tunay na walang hanggang Diyos ay pinaging ganap mismo sa 3 dispensasyon ng pagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin ay may 3 iba't ibang individual na Diyos. Bagkus, may isang Diyos na isinasalarawan sa 3. Ang Diyos ay di 3. Ang Diyos ay isa. Pero 3 pagpapahayag ng kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, 3 dispensasyon ng panahon sa lupa na pumapaging ganap sa nag-iisa tunay na nabubuhay na Diyos. Nagpakita siya kay Abraham sa nag-aapoy na kahoy at pinangunahan ang mga anak ni Israel sa pangalan ng Diyos Ama na isang liwanag na nakapainlan lang sa ibabaw mismo ng tabernakulo na pinangunahan sila sa kanilang paglalakbay. Ang Diyos Ama. At pagkatapos ang Ama, nang sa gayon ay magbunsod ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Gaya ng ipinapangusap ko rito di pa katagalan sa palagay ko, itong huli lang na narito ako sa tabernakulo, patungkol sa kalapati at kordero, kung paanong ang Diyos lang, wala na kasing iba ang makagagawa pa nun. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at ginawa ang gampanin mismo. At nung katawanin niya ang kanyang anak sa anyo ng isang kordero, ang pinakamaamos sa lahat ng mga nilalang at katawanin niya ang sarili niya sa anyo ng kalapati, ang pinakamaamos sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa langit. At ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay upang ipakita na tanging kaamuan lamang ang maaring manahan sa kaamuan, tanging kababaang loob ang mananahan sa kababaang loob. Kinakailangan na magkatulad. Ang isang karpentero o gumagawa ng aparador, alam niya kung ano ang kahalagahan ng pagsusugpong. Gaya ng tawag natin doon, ipinaglalakit yung uka o yung sugpong sa uka para mabuo yung sanglapad. Kinakailangang paglakipin yung sugpong sa uka. At kapag paglalakipin, saktong-sakto sila sa isa't isa na lapat talaga, na kahit tubigan, ay uumbok lang hanggang sa kahit hangin ay di makakatagos. At kapag ang mananampalataya at ang Diyos nga'y ganap na sa pamamagitan ng pagtabas at paghulma sa mananampalataya, haya't sila'y lalakip doon. Sabi ni Pedro, mangagsisi, pagkatapos ay magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Kita nyo? Pinagiging ganap sila. Kaya hayan nga na ang Diyos ay bumaba sa anyo ng isang kalapati at nagliwanag sa ibabaw ng kordero at nanahan sa kordero at di iniwan ng kordero dahil sila'y isa. Yun ang isa sa pinakadakilang pagdating na nagkaroon ng mundo. Sige, tingnan natin pansumandali ang mga sandaling yun sa labas ng aking teksto na haya't
Ang langit at ang lupa ay nagyakap sa isa't isa, na kung papaanong ang Diyos at ang tao ay ipinagkasundo sa isa't isa, na kung papaanong ang mga nilalang na lumilipad sa kalangitan at ang mga hayop na lumalakad sa kaparangan ay pinaging isa sa pagkakasundo ng tao at Diyos sa isa't isa, sa pamamagitan ng tao, ang Panginoong Jesucristo. Grabing kamanghamanghang bagay. Para manatili sa Diyos, panatilihin niyo ang kagandahang loob. Ang Diyos ay kagandahang loob. Para manatili sa Diyos, manatili sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Manatiling may kaamuhan. Manatili lang na huwag manangan sa sariling kakayahan. Magtiwala lagi sa Kanya. Huwag na huwag mong paiiralin ang sarili mong kaisipan. Tanggapin mo ang Kanyang kaisipan. Ibunsod mo na ang Kanyang kaisipan ay maging iyong kaisipan. At tilagak mo ang mga iyon sa iyong karnal na kaisipan at ulit-ulitin ang mga iyon. At sabihin, O Diyos, iyo pong tanggalin ang lahat ng aking pagdududa. At ibunsod ng aking mga kaisipan ay maging iyong kaisipan. At kayo po na mga may sakit, gawin niyo po yan habang nangungusap tayo rito. Sigit, iwaksin niyo mismo. Iwaglit ang kaisipan ng karamdaman. Ilagak niyo ang mga kaisipan ng Diyos ukol sa pagpapagaling. Ibunsod niyo ng mga iyon mismo ay maging kaisipan niyo. Bulayin ninyo ang mga bagay na ito. Ang sabi ng Biblia, anumang kapurihan, anumang kagalingan, silang tatlo. Nagsasalita ang Diyos sa kanila. Ngayon, ang bilang na tatlo ay pagpapatibay. Isinama niya doon sa kanya si Pedro, pananampalataya, si Santiago, pag-asa, si Juan, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang tatlong ito. Kung meron kang pananampalataya at pag-asa at pag-ibig, malapit ka sa kaharian ng langit kung ganoon. Ang tatlong dakilang bagay, isinama sila ng Diyos bilang pagpapatibay dahil sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay pagtitibayan ng bawat salita. Pagkatapos, ayan nga uli, inilalahad dito ang paglalagay sa anak. Sa lumang tipan, kapag ang isang anak ay isinilang sa isang pamilya, binibigyan siya ng isang tagapagturo para palakihin siya at alagaan siya. Ang tatay ay tunay na abala sa pagpapalakad ng kanyang kaharian, at ang bawat munting kaharian ay tinatawag na bahay. Yun ang pagkakalahad sa pagsasalin ng King James 1:14, ang sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Ngayon, mukhang ang di tama ito sa pandinig natin ng mga tao rito sa kanluran na ang mansyon at bahay sa atin ay magkaiba. Pero nung panahon na isinusulat noon ng Biblia, ang mansyon ay nasa loob mismo ng bahay dahil ang ibig sabihin ng bahay ay kaharian. At ang tatay na ito ay marami siyang manggagawa sa kanyang pataniman. Nasa lahat ng dako, dose-dosena. At nung isilang ang anak, ang tatay ay may piling edukadong tao na mapagpakumbaba. Isang piling tao na isang malapit talaga sa kanya. Bahagi ng kanyang kaharian. Isang tagapagturo. Yung ganoon lamang uri ang ipababantay ng tatay sa kanyang anak. At ganoon din ng ama sa panahon ngayon ay naglagay ng tamang uri ng tagapagturo sa kanyang mga anak. Kayo at ako, isang pili mismo na wala nang iba't ang mismong puso't kaluluwa ng Panginoong Yesus na siyang magpapalaki para sa ikalulugod ng Diyos. Ganon nga ng tagapagturong ito'y piling-pili. Siya'y kinakailangan na isang matalinong tao, piling-piling tao na may pag-ibig sa Ama, nang ituturo lamang sa bata ay mga tamang prinsipyo. At ganoon na lamang ng Espiritu Santo sa panahon ngayon, pagdating nito, kaya't lahat ng mga bagay ay mistulabang pangalawahin na lamang sa pagdating ng Espiritu Santo. Sabi-sabihin man ng mga tao, lipas na ang mga araw ng mga himala, pero hayaan niyong ang isang tao na ipinanganak na muli ng banal na Espiritu ay minsang humarap doon, yamang ang itinuturo lamang niya ay kung ano ang katotohanan. Ang ipinapangusap lamang niya ay ang Ama. Mas pipiliin ko nga ang isang tao na di niya kabisado ang kanyang ABC na turuan ng aking anak ng taong ito'y may taglay na Espiritu Santo kaysa sa lahat ng mga propesor sa buong mundo na di naman taglay ang Espiritu Santo. Dahil ang ipinapangusap niya ay ukol sa Ama. Kita niyo? At ang Espiritu Santo ay nangungusap ukol sa Ama. At pagkatapos ay ituturo nito sa bata
na hindi tangayin na magkabi-kabila ng bawat hangin man ng turo't aral. Bagkus ay tanggapin at sampalatayanan ang mga prinsipyo na inilatag ng Ama. Yan ang dahilan kung bakit naibunsod na ang makalangit na kagalingan ay maging simple na lang sa isang tunay talaga na mananampalataya, dahil itinuro na yun mismo sa kanya ng Espiritu Santo na sampalatayanan ng lahat ng mga bagay. Papaano nyo nga pag-aalinlanganan ng salita ng manlilikha? Papaano nagkaroon ng mundo? Saan kumuha ang Diyos ng materyales para gawin ito? Napahinto na po ba kayo minsan para bulayin yun? Sinalita niya lamang. At kung tutuusin, ito mismong mga nilalang na narito ngayon, ay di ba't ang salita ng Diyos na nahayag? Isipin niyo yun. Itong mga punong kahoy na mga tumutubo ay salita mismo ng Diyos. Yung mga bundok na yan na abot hanggang himpapawid at ibinubunsot sa atin, kung gusto natin makakita ng kagandahan, ay hayat tumingin lang sa kabundukan. At habang pataas ng pataas ang pag-akyat mo ng bundok, ay mas dalisay at malinis mismo. Sa pagtayo nyo roon sa nagyayelong kalaparan sa hilagang British Columbia, sa pagtanaw nyo rito sa may latian, taas pa ng kaunti, ang tubig ay dumadaloy ng mas malinis, mas bughaw at mas puro. Wala ng lilim na mga puno. Para bang sinasabi mismo ng kalikasan, tumingin ka pa sa itaas. At sa pinakataas mismo ng malaking balot ng yelo na maningning na kumikinang na parang araw, nakatingin ka sa itaas. Kung gusto mong makakita ng buot tunay na mga bagay at dalisay na mga bagay, tumingin kayo lagi pa itaas. Itinuturo mismo ng bundok. Sabi ni David, tumingin ako sa mga bundok kung saan galing ang aking saklolo. Ang aking saklolo ay galing sa Panginoon. Itinuturo sa tuwina ng tagapagturo ang anak sa Ama, na dapat magtiwala sa Ama. At ayan nga ng tagapagturo ay isang tagapagsanay. Ngayong umaga, habang minamasdan ko ang minamahal kong munting katuwang, at nakita ko ang munti kong anak na lalaki, nung biglang magalburuto siya sa may hapag, sa harap ng plato niya ng mga itlog at ipapa, na malugod na hinihanda ng nanay para agahan niya. At sinisikap ng may bahay ko na turuan siya na kumain gamit ang kutsara. At yung anak ko na may maling kamay ang ipinangahawak. Bueno, kung sa akin lang, ang sabi ko, hayaan mo na yung kamay na lang na yan ang gamitin niya. Pero mas nakakaalam ang nanay. Alam niya kasi na kung hayaan lang niya ang bata na gano'n ang gawin, ang bata ay magiging ambidextro o kaya na may kaliwete, at di yun normal. Kaya bilang isang tunay na tagapagsanay, pinasasanay niya ang bata na kabilang kamay ang gamitin, gayong di gusto ng bata, pero alam ng nanay ang mas nakabubuti. At maraming beses, ang ating tagapagsanay, ang Espiritu Santo, mali yung inaakala natin na dapat napaggawa. Pero kung minsan, nakakasakit talaga. Kung minsan, nararatay tayo sa banig ng karamdaman. Kung minsan, marahil sasabihin ng doktor na wala ng pag-asa pa. Pero ang Espiritu Santo nga mismo ay tuturuan tayo na gamitin ang tamang kamay. Alam niya kasi ang nakabubuti. Alam niya kung ano ang ibig ng Ama na kung papaano ba gawin. Siya ang tagapagsanay. At naisip ko, si munting Joseph, ayaw niyang gamitin yung tamang kamay. Kaya ang ginawa ng nanay ay umabot at kinuha yung pamalo niyang patpat na mga ganong kahaba at hinampas yung isang gilid. Tumingin yung anak ko sa akin. Pero sa kabila ng iniibig ko ang anak ko ng buong puso ko, na kahit pa mamatay ako para sa kanya. Pero nalalaman ko nga na mas alam ng nanay ang nakabubuti. Sabi ko, sinasanay lang niya ang bata. Di nga tayo makatatanaw para makakuha ng simpatya at kaawaan tayo ng labis-labis. Kinakailangan nating makinig mismo sa pagsasanay mula pagkabata ng ating Ama. Alam niya kasi ang nakabubuti. Kung minsan sinasabi natin, habang ang ebanghelyo ay pinapangaral, doon na lang ako sa simbahan pupunta. Di nila, paniniwalaan ko na lang ito sa ganitong paraan. Kita nyo? Pero alalahanin nyo, ang Espiritu Santo ang nakakaalam kung ano ang mas nakabubuti. Alam na alam nito kung paano kayo sasanayin. Kung minsan, may patapik-tapik nung patpat para itama kayo. Dapat nyong alalahanin na itinalaga siya ng Diyos para maging tagapagsanay mula pagkabata para sa iglesia. At iniibig niya ang Ama. At lagi niyang ituturo ang Ama. At ngayon, kapag sinasanay ang bata, hindi ibig sabihin nun na yung bata ay hayat tunay namang anak ng tatay yung bata.
Pero kung masuwayin siyang bata, na lagi niyang binibigyan ng problema ang tagapagsanay, palagi-lagi na lang, labas-masok, parot-parito. Bueno, pagkatapos, ipapaalam nga ang bagay na yon sa tatay. Kapag tatanungin ng tatay, kumusta na ang pagpapabuti ng aking anak? Pagkatapos marahil sasabihin, di po maganda. Bueno, hayan nga, tunay na malulungkot yung puso ng tatay. At ganyan na ganyan sa panahon ngayon. Kapag dadalhin ng Espiritu Santo ang ating ulat sa harap ng Diyos, yamang sa ating pagiging anak ng Diyos, kinakailangan nating lumakad na karapat-dapat sa pagtawag na yan. Kinakailangan nating lumakad na karapat-dapat sa lahat ng bagay na inilatag ng Diyos na dapat nating gawin. Dahil sinasanay tayo ng Espiritu Santo. Sinasanay mula pagkabata. Naranasan niyo na ba, nung ako po'y pasilit pa lang, yung tatay ko'y iba, kumpara sa ilan sa mga modernong tatay ng panahon ngayon. Yung tatay ko'y naniniwala na dapat mamalo at talagang namamalo siya. Naaalala pa namin ang mga pamamalo na yun. At ako po, maski mapasa hanggang ngayon, na 47 taong gulang na ako, ay naalala ko pa rin yun. Pero mainam ang idinulot na sa akin. Sinanay ako nun. Kung magagawa ko lang na pumunta sa libingan ng tatay ko ngayon at bangunin siya, ang unang-unang bagay na gagawin ko ay kamayan siya at yakapin siya dahil sa bagay na ginawa niya. Kung ganoon ang pakiramdam ko sa makalupa kong tatay pa lang, ano pa kaya sa araw na yon na tatayo na tayo sa kanyang presensya? Kapag nakita na natin na nangyari ang mga yun para pala sa ikabubuti natin, na kinailangan niyang paluin tayo ng kaunti rito at sanayin tayo mula pagkabata at alisin ang mga bagay ng sanlibutan at ibunsod tayo na lumakad bilang mapagpakumbabang mga anak sa kanyang harapan. Mistulang ang mahirap sa simula, pero alam mismo ng Diyos ang kanyang ginagawa. Tunay, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. At siya pagkatapos, habang unti-unting dinadala ng Espiritu Santo ang salita, mangyari nga, na kapag ang bata ay di pa rin masunurin sa pagsapit niya ng edad, sa edad na matanda na, mangyari nga na, ang anak ay anak pa rin naman. Tunay. Pero may bagay siya na mawawaglit. At heto nga ang punto na gusto kong idiin mismo. Kunin nawa ito ng Espiritu Santo at dalhin sa bawat puso nyo ng mga mananampalataya. Yamang ikaw ay mananampalataya, tunay na taglay mo ang buhay na walang hanggan. Yan mismo ang sabi ng Diyos. Pero gusto niyo ba yun na makakapasok kayo roon na gaya ng sabi ni Job, sa balat ng aking ngipin? Gusto niyo ba yun na dadakot harap kayo sa Ama at yung talento na ibinigay niya sa bawat isa sa inyo ay naging pabaya kayo na di niyo yun ginamit? O dili kayo hinayaan nyo na may bagay na humarang sa inyong daan? Na binibigyang puwang nyo yung maliliit na simpleng mga bagay na di naman kayo dapat apektado ng husto, kung tutuusin, na mamunting mga pagkaligalig at pagkabahala at pagtatalo-talo at kung anong di pagkakaunawan sa iglesia na iwinaglit tuloy ang kaamuan at kagandahang loob mula sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun na tatayo kayo sa harapan ng Ama na ganun kayo? Naniniwala nga ako na di nyo gusto. Naniniwala ako na di nyo gagawin yun kahit ako man. Ang gusto ko ngang marinig na sabihin niya, mabuting gawa. Hindi sa balat ng aking mga ngipin, pero mabuting gawa, mabuti at tapat kong lingkod. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon, sapagkat mabuting gawa ang iyong ginawa. Marahil isa kang may bahay. Kung ikaw, haya't ginawa ka ng Diyos na maging tagapagturo ng iyong mga anak, gawin mo ang gawain na yan ng mabuti. Kahit na ano pa ang iniatang sa iyo na gawin, gawin mo ng mabuti. Pansinin, pagkatapos, kung ang batay napatunayan mismo na tunay na karapat-dapat sa mga bagay na taglay ng tatay sa pamamahala ng kanyang kaharian, at ang bata ay naging tunay na tapat na anak, kung ganoon, ay ipararating ng tagapagturo ang ulat sa Ama. Oh, ang iyong anak. Oh, ngayon, yun po ang ulat na gusto kong iparating niya patungkol sa inyo at ako. Oh, ang iyong anak. Ang buo niyang diwa ay nakalagak mismo sa iyo. Ang tanging sinisikap niyang gawin ay malugod ka. Ganun na lamang siyang kainteresado sa iyong gawain na anupat mahirap na siya'y pigilan pa.
Mas pipiliin ko pang nasobrahan ako sa pagkamasigasig ukol sa kaharian ng Ama kaysa sa wala man lang sigasig para rito. Mas pipiliin ko pang nasobrahan ako sa paggawa. At gaya nga ng nabanggit sa akin ng mga ngaral ng Church of Christ di pa katagalan, Ginoong Branham, mas pipiliin kong mapudpud ako kaysa sa kalawangin. At totoong-totoo po yun. Mas pipiliin kong mapudpud at mamatay na suot ang pamikis, gaya ng pagkakasabi ni kapatid na Neville, kaysa sa tumangging suotin man lang ang pamikis. Wala nga kayong mas masahol pa na magagawa kaysa sa tumanggi na sumubok. Haya't gawin talaga natin ang lahat ng magagawa natin, batay sa iniatang sa inyo na gawin. At ang Espiritu Santo, ang ating tagapagturo ay ipararating yun sa Ama. And now notice, if the child become a gallant child, At ngayon pansinin, kung yung bata ay naging magiting na bata, mangyaring iulat yun sa tatay. At talagang gustong-gusto ko itong salita. Sa isang itinakdang panahon, na mismong tatay ang nagtakda, yung bata, ang luwalhatit karangalan niya ay lalahad sa publiko. Dadalhin ng tatay ang sarili niyang anak sa isang pagdiriwang at dadalhin siya sa mga pampublikong lugar. Matapos ng kanyang yamang ang bata ay sarili niyang anak, na isinilang mismo sa kanyang sariling tahanan. Pero heto nga ng anak ay ilalagay sa pagkakaposisyon sa pamilya para manahin ang lahat ng mga bagay na kamit ng tatay. Nakikita niyo ba? Ngayon, kung tayo lamang ay magpapakabait, darating ang isang maluwalhating araw na magiging tagapagmana tayo ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos sa kanyang itinakdang araw, nahatulan niya ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Darating ang panahon na ipagkakalob ng Diyos ang mga gantimpala para sa mga matatapat at ipapataw ang di pagtanggap para sa mga nabigong maging tapat. Bago lamang ang paglisan ng Panginoong Yesus, na ang Diyos ay sumasa kanya. Ang kalapati pinapangunahan ng kordero. Hindi siya dumating para gawin ang sarili niya, bagkus ay gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Pinangunahan siya ng Espiritu para isama roon sina Pedro, Santiago at Juan patungo sa lubhang napakataas na bundok na ito. Gustong-gusto ko ito. At isa pang punto, sigit pasensya na po kung kumakain ako masyado ng oras, pero gusto ko lang ilatag ito sa harap ng mga tagapakinig dito sa umagang ito, na ito'y may isa pang kahulugan. Matapos na lisanin ng bundok at bumaba na, may tanong na itinanong, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? Sino? Ano ba ang sinasabi-sabi ng mga tao patungkol sa akin? Yamang ako'y nakasama ninyo at ako'y nahayag sa inyo. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin na anak ng tao? Masdan nyo, napakagandang ang larawan ng panahon ngayon. Matapos na tanggapin nyo si Kristo, matapos na kayo nga'y mapuspos ng Espiritu, ano ang sinasabi-sabi ng mga tao patungkol sa inyo ngayon? Ano ang sinasabi ng mga tao kapag nakikita nila kayo na talagang maemosyon na di nyo mapigil ang mga sarili nyo, na ang mga luha ng kagalakan ay tumutulo mismo sa inyong mga pisngi, na di nyo maibaba ang inyong mga kamay kapag kayo'y maawit ng mga awitin ng Siyon, na kapag di nyo mapigil ang sarili nyo, na kapag nakikita nyo ang pagkakasala at kinakailangan nyong kausapin ng tao na yun ang mapayapa at tahimik, ano ba mismo ang sinasabi ng mga tao patungkol dito? Ano nga ba ang sinasabi-sabi ng mga tao sa panahon na kayo'y nakaratay? Naghihingalo, mayroong kalumbayan, kahabag-habag, nasa kamatayan na mamamatay na, at hihilingin nyo sa isang anak ng Diyos na samahan kayo sa pananalangin para sa inyong kagalingan. At ipagtatapat nyo ang inyong mga kamalian at ilalapag yun sa harap ng Ama na sasabihin, Ama, patawarin mo po ako. At ngayon ay akin na mismong tinatanggap si Kristo bilang aking tagapagpagaling. At kayo'y gumaling? Ano bang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? Nakatingin ako ngayon sa mga narito na nakikinig. At ang ilan sa inyo ay kakilala ko. Dumaan sa paghihirap,
Mga ilang taon na rin ang nagdaan. Mamamatay na noon sa kanser, nasa huling yugto na. Ang ilan pa nga sa inyo ay nasa lahat na ng kalagayan, kondisyon, bulag. At ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay pinagaling kayo. At sa paglalahad nyo sa harap mismo ng mga tao na magiting niyong patotoo. Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? What do they say about it? Ano ba ang sinasabi ng mga tao patungkol dito? Ganun nga na nagbago man ang eksena mula ng panahon na yon, ay hayat ganun pa rin kaitim tulad ng dati. May iba nang sabi, pagkapanatiko lang yan. May iba na tinatawag pa siyang Beelzebub. May iba nang sabi, pagbabasa lang yan ng pag-iisip. May iba nang sabi, nabigla lang yan. May iba nang sabi, pagkapanatiko lang yan. May iba nang sabi, emosyon lang yan. Pero kayo, ano ang masasabi ninyo patungkol dito? Ano ang masasabi niyo tungkol sa bagay na ito? Si Pedro na mapusok na ugaling sumagot nang di naman niya pagkakataon para magsalita. Pero sa pagkakataong ito, ay di siya naging mapusok. Sabi niya, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Di ko alintana anuman ang sabihin ng iba pa sa kanila. Yan ang nalalaman ko, na ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Pakinggan nyo, makakapanatili nga tayo riyan ng matagal. Pero umusad na tayo. Sabi ni Jesus, mapalad, magbitiw man ang mga tao ng masasamang salita. Manlibak man ang mga tao. Sabihin man ng mga tao na kayo isang holy roller. Pansagan man kayo ng mga tao ng kung ano-anong mga bansag sa ilalim ng araw. Pero ang sabi niya, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, ang iyong ama. Heto na. Handa na ba kayo? Sapagkat dito inihayag sa iyo sa pamamagitan ng laman at dugo. Di mo ito natutunan sa pamamagitan ng kung anong dogmatikong seminaryo. Ni hindi mo ito natutunan mula sa kung anong deklarasyon ng kung anong teoloya ng kung sino. Dito inihayag sa iyo ng laman at dugo. Bagkus ang ama ko na nasa langit ang naghayag nito sa iyo. Nakita niyo na kung saan yun nanggaling? Mula sa tagapagturo, ang Espiritu Santo ang mismong naghayag noon sa pamamagitan ng kapahayagan. At sinasabi ko sa iyo na ikaw, Pedro, ang maliit na bato. Ako ang malaking bato. Ako ang panulukang bato. Pero ikaw ang maliit na batong inilagak sa ibabaw ko. Pinili ka ng mga tagapagtayo. Hindi mo pinili ang sarili mo. Pinili ka ng mga tagapagtayo. Ang mga anghel ng Diyos. Isang gabi, sila'y nagtatrabaho sa minahan ng bato. Tinawag ka at nagpasakop ka sa akin. Tinaptisan kita nang sa gayon ay mahubog ka ayon sa aking sariling kagustuhan. Ginawa kita sa paraan na nais ko para sa iyo. Ako mismo ang naglagari. Naglumagak ka lamang. At tinilalagay kita ngayon bilang isang maliit na bato para umakma kasama ng iba pang bato para tugaygayin ang bato na yon at ang bato na yon at tumugaygay naman sa isa pang bato na yon at sa bato na yon at ang simento ng pag-ibig ay dalhin kayo sa paglalakip na tumutugaygay mismo sa patibayan na ako para maglakip-lakip ng sama-sama sa bawat bato na nagpapahayag ng pangalan ko at tumatanggap sa kapahayagang ito. At sa ibabaw ng batong ito, ang kapahayagan ng Diyos na mananatili lamang sa pagkakalagak at tatapyasin ang bato sa pamamagitan ng kapahayagan. Itatayo ko ang aking iglesia at lahat man ng mga pintuan ng impyerno ay di makapananaig laban dito. Ipinapakita lang na tiyak lahat ng mga pintuan ng impyerno ay laban mismo rito, pero di makapapanaig. And may I take this moment to say this, my friend? Haya't kukunin ko lamang ang sandaling ito, kaibigan ko, ng buong iglesia ng buhay na Diyos ay kapita-pitagang nakatayo sa ibabaw ng espiritual na kapahayagan patungkol sa Panginoong Yesus Kristo. Kahit gaano ka pang kaedukado, gaano ka pang katalino, gaano ka pang katiyak sa sarili mo na kabisado mo ang Biblia, haya't mas nalalaman pa ito ng maigi ni Satanas kumpara sa iyo. Pero sa pamamagitan lang ng kapahayagan, ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na inyong tagapagturo ang maghahayag noon sa inyo
na kanyang ililigtas kayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kung maghahayag lamang siya sa inyo sa umagang ito, sa pamamagitan ng kapahayagan, na ito na ang katapusan ng inyong paghihirap, na ito na ang katapusan ng inyong sakit. Lahat ng mga dyablo na nariat nagpapahirap ay di nila kailanman mauga ang patibayan na yun. Kahit sabihin pa ng bawat doktor na may kung anong mali. Dahil sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia at mga pintuan man ng impyerno'y hindi makapapanaig laban dito. Yun may maging laban dun. Haya't dito makapapanaig. Sapagkat dumating man ang kaaway na parang bugso ng tubig, ang Espiritu ng Diyos ay magtataas ng panlaban dito sa lahat ng pagkakataon. Nakikita nyo ba? Nakukuha nyo? Ngayon, si Jesus hayat na hayag mismo sa mga alagad. Tingnan nyo yung halamanan ng Eden. Noong si Cain ay nagdala ng hain sa pagsamba, gaya ng ginawa rin ni Abel, siya nga'y sumamba. Siya nagbigay mismo ng kaloob sa iglesia. Siya nga'y nagbigay ng hain. Ginawa niya ang bawat gawaing ukol sa relihiyon ng mas magarbo, mas mainam, mas kaaya-aya pa nga kumpara sa ginawa ni Abel. Mas mainam pa ngang dambana ang itinayo niya. Mas kabigha-bighani ang pagkakagawa niya. Naglagay siya ng kabighanian sa pagsamba niya. Nakikita niyo ba yung naman ng katangian na yon sa mga anak ni Adan? Hinaluan niya yon ng kabighanian, gamit yung mga bunga ng kanyang bukid at ng malaking bulaklak na liryo. At haya't, di lang yun ang ginawa niya. Siya pa nga'y sumamba rin. May daan na sa tingin ng tao ay tama. Pero yung ginawa niyang yun, siya'y sumamba sa pamamagitan ng karunungan. Haya't hindi siya sumamba sa pamamagitan ng kapahayagan. At posible yun. Nakukuha niya na. Pakinggan niyo. Maari nga kayong makasamba sa pamamagitan ng karunungan lang. Makadadalo ka ng simbahan sa pamamagitan ng karunungan na dapat mong gawin yon. Pero yung pagpunta mo nga sa iglesia sa ganong paraan, ay pagsamba mismo ng walang kabuluhan. Pero kung may bagay na nangyayari sa kaibuturan ng puso mo, na nagbubunsod sa iyo na ibigin mismo ang Diyos sa paraan na talagang di mo gugustuhin mapalayo sa iglesia, yon ay kapahayagan na ang Diyos ang naghahayag. Wala pa silang Biblia nung panahon na yon. Wala pa nga silang papel mismo o sulatan man lang para sulatan. Wala pa silang mga eskwelahan noon ng edukasyon. Kaya si Abel, sa pamamagitan ng kapahayagan, haya't inihayag yun sa kanya ng Diyos na hindi yun sa pamamagitan ng kabighanian, ni sa mga bunga ng bukid o mansanas man, na siyang nagbunsod na sila'y palayasin mula sa halamanan ng Eden, pagkus sa dugo. At nahayag yun sa kanya. At kaya gumayak siya at kumuha ng kordero. Sa pamamagitan ng kapahayagan, paunang nakita niya ang pagdating ng banal na kordero. At nahayag ang bagay na yun sa kanya. Kaya kordero ang kinuha niya. At sa pamamagitan ng kapahayagan, ay iniaalay yun sa Diyos at tinanggap. At ang buong iglesia ay itinayo mismo sa ibabaw ng espiritual na kapahayagan. Ang ganda. Ngayon, patapos na tayo. Naroon sila sa bundok. Haya't matapos na si Jesus ay maging masunuring anak, ang laman, ang kordero ay pinangunahan ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay kumikilos sa kanya. Naparito ako hindi para gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At siya na nagsugo sa akin, ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko. At yamang ang Ama na nagsugo sa akin, ay haya't humayo kasama ko, ay gayon din na sinusugo ko kayo. Di lang niya isinugo, bagkus siya'y sumama mismo sa kanya. At di nga nagkakaloob ng edukasyon ng Diyos sa isang tao, at pagkatapos ay isusugo ang tao na yon ng taglay ay kung anong deklarasyon ng seminaryong karanasan. Bagkus, kung ang tao ay sinangkapanan, ang Diyos ay umahayong kasama siya. Ako'y sasama sa inyo at mapapasa inyo hanggang sa dulo ng kapanahunan. Pansinin, napakaganda. Oh, kung papaanong ang ginagawa mismo ng salita na kasamang humahayo. Kung papaanong ang sinisimento ito ng Espiritu Santo doon sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng kapahayagan at ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Masdan niyong maigi. Doon, pagkatapos ng pagsunod,
Sa bibig ng 2 o 3 saksi, ang pinakamainam na mga saksing tumayo sa ibabaw ng lupa, pag-ibig, sina Pedro, Santiago at Juan, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, sa ilalim ng pagsaksi ng pag-asa, sa ilalim ng pagsaksi ng pananampalataya, sa ilalim ng pagsaksi ng pag-ibig, ipinwesto ng Diyos ang kanyang anak sa pagkakaposisyon ng hayagan sa publiko sa harap mismo ng 3 pinakadakilang pagpapahayag, pag-asa, pananampalataya at pag-ibig na nalalaman ng mundo. At doon, gaya ng isang tatay noong sinaunang panahon na ilalantad ang kanyang anak na lalaki at ipasusuot ng balabal at magdaraos ng seremonya, at pagkatapos nun, yung pangalan ng anak ay kasing inam na ng pangalan ng tatay na ang anak ay tagapagmana na ng lahat ng mga bagay. At dinala ng Diyos si Kristo sa bundok ng pagbabagong anyo sa harap ng saksing pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. At nililiman siya ng isang ulap. At ang sabi ng Biblia, nagliwanag ang kanyang damit na parang araw. At isang tinig ang nagbuhat sa langit na sinasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ngayon, si Pedro ay tila ba natuwa ng husto, gaya ng inaasahan. Isa nga siyang lalaki na masigasig talaga. At ako nga'y naghahangad na tayong lahat ay maging masigasig dahil madalas, nakakapagsabi ka ng may inam na mga bagay sa inyong pagkamasigasig. Pero si Pedro nga'y nasabik ng husto nung makita niya mismo ang nangyari. Ibubunsod kasi ng Diyos na siya'y makapagpatotoo sa ilang saglit pagkatapos nun kapag nakababa na sila galing doon. Pero nung masaksihan niya mismo na nakatayo, ayun nga ang 3 yon sa gawin ito. Pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. At may 3 na nakatayo roon sa ibayo ng bundok. Sina Pedro, Santiago at Juan dito, sina Moises, Elias at Kristo. Ang nakatayo naman doon sa isang pagpapatunay ng 3 ito rito. Ngayon, sila'y tumingin. Doon nga'y nakatayo sina Moises unang-una. Sunod na nakatayo si Elias ang propeta. At may mga taong nga na nagtatanong sa atin, makikilala ba natin ang isa't isa sa pagsapit natin doon? Samantalang sina Elias at Moises ay matagal nang wala. Makailang daang mga taon na nga. Kaya di lang natin makikilala ang isa't isa. Kaya't makikilala rin natin sila na di pa natin nakikita kahit kailan. Sina Pedro, Santiago at Juan, di naman nila nakita kailanman si Moises. At sa kabila nun, ay kanilang nakilala sila sa isang kisap mata. Nung sila'y nakatayo roon sa ilalim ng anino ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ano kaya rin naman sa pagtayo na natin doon? Siguradong makikilala ko si Sanki kapag nakita ko siya. Makikilala ko ang tinig niya. Gayong di ko naman siya nakita kahit kailan. Makikilala ko si Wesley. Makikilala ko si Moody, si Calvin, si Knox. Makikilala natin silang lahat sa pagsapit natin doon. Tataglayin natin ang isang ibang anyo kumpara sa kung ano tayo ngayon. Mapaparoon tayo sa isang pansamantala o sa isang niluwalhating kalagayan. Yun ang nangyari kina Pedro, Santiago at Juan noon. Kaya sa unang paglalarawan na yon, kung nagawa nilang makilala ang mga kalalakihan na yon nang walang mintis, na wala naman silang nakita o natingnan litrato man lang na ang mga taong yon ay dandang taon nang wala, pero sa isang paunang paglalarawan ay nagawa sa iglap ng sandali nakilala nila sila nang walang pag-alinlangan. Ano pa kaya kapag naroon na tayo sa kalwalhatian na nakatayo sa kanyang presensya? Makikilala ba natin ang isa't isa? Sigurado yan. Makikilala natin ang lahat. Lulukob sa atin ang kaunting pagkawalang hanggan. Yamang ang Diyos ay walang hanggan. Pansinin, tatapusin ko na. Habang nakatingin sila hayat si Pedro, gaya ng sinasabi ng isang tunay na mainam na mag-aaral sa seminaryo. Alam nyo, naniniwala ako na lahat naman ng mga kaiglesiyahan ay tama. Kung isa kang orthodox sa iyong paniniwala, walang kaso yun. Kaya kunin lang natin ang mga Mohammedan at mga Buddha at paglakip-lakipin natin silang lahat ng sama-sama. Sabi ni Pedro, mainam para sa amin na nakaparito. At kami ngayon ay magtatayo ng 3 tabernakulo. Magtatayo kami ng seminaryo rito para kay Moises. Magtatayo kami ng seminaryo para kay Elias. At lahat ng nagnanais na sumamba sa ilalim ng kautusan at iba pa, hayaan silang sumamba. At ngayon hayat napansin natin, tumingin sila, at si Pedro at sila,
Tingnan nila si Moises. Kinakatawan ni Moises ang batas. Ibinigay ng Diyos sa mga anak ni Israel ang batas dahil gusto nila ng batas. Hindi naman yun ang ninais ng Diyos na kanilang taglayin. Pagpipili yun ng tao. Sa Exodo 19, sabi nila, pagkalooban mo kami ng dapat gawin na daan para kami maligtas. Tutuparin namin ang kautusan kung iyong ibibigay yun sa amin. Sa madaling sabi, pero hindi yun ang plano ng Diyos. Kaya mas mainam na itigil niyo mismo ang pagpaplano sa sarili niyo at gamitin ang plano niya. Nasumpungan ko nga na mas madali yun na kunin mismo ang plano niya. Doon nga'y nakatayo si Moises, ang batas. Sabi ni Pedro, bueno, ang ilan sa amin ay sumusunod sa batas. Ngayon, wala ngang tao na inaring ganap ng batas. Kaya ang kasunod, matapos na tumayo roon ang batas ng Diyos, ang kasunod na nakatayo ay si Elias. Ganon nga ang pagkakasunod-sunod nila sa pagkakasunod-sunod ayon sa bilang. Ang kasunod na nakatayo ay si Elias na dumating pagkatapos ni Moises. And Elijah represented God's justice. At ang kinakatawan ni Elias ay ang katarungan ng Diyos, ang mga propeta. Haya't kinakatawan ni Elias ang kanyang katarungan, na anupat si Elias ay humugot ng apoy mula langit at pumatay ng 50. At kinakatawan niya ang katarungan ng Diyos. Kaya ang nais ni Pedro ay ang batas ng Diyos at ang katarungan ng Diyos. Haya't walang tao ang maliligtas sa pamamagitan ng batas. At kung mabibigo ka, nalalabagin mo ang kautusan, haya't isang bagay na lang ang natitira. At yun ay kamatayan. Yun mismo ang katarungan ng Diyos. Yun ang inihingi ng Diyos. Ang tuwid niyang batas ay may kalakip na katarungan. Kaya hayon na nga't habang nagsasalita si Pedro na may pagnanais siyang magtayo ng kanyang tabernakulo at hiningi sa Diyos kung pwede ba niyang gawin, pagkatapos nga no paglingon nila, haya't si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Nabigo ang batas. Kaya tayo sa umagang ito, ay ituon nga natin ang ating mga mata palayo sa sariling katwiran o sa kung anong bagay na nagawa natin. Di mo kasi magagawang magsumamo sa batas. Hindi ako pwedeng hatulan gamit ang batas dahil ako'y lumalabag sa batas. Walang sino mang tao ang nakatutupad sa batas. Di nila kayang tuparin ang batas. At ganon din na di mo magagawang iligtas ang iyong sarili, ni di mo nga magagawang pagalingin ang iyong sarili. At kung ang batas, sa pamamagitan ng sarili mong pantaong kalooban, na gusto mong paaninagin yun sa plano, kung ganoon, ay may isang bagay lang na hinihiling ng batas kung mabigo ka, at yun ay ang katarungan. At ang katarungan ay ang mahatulan at mamatay kailanman. Ang inihingi ay lubos na pagkalipol. Dahil sino man na bumali sa kahit isang tuldok lang ng batas, ay may sala na sa buong batas. Kaya kinakailangan mong mamatay. Pero ang Diyos, sa pagtingin natin sa kautusan ng Diyos at sa pagtingin natin sa katarungan ng Diyos, pero ibaling natin ang ating mga mata sa gawing kabila. Tumingin kayo rito. Doon ay nakatayo si Jesus. Kinakatawan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi batas, hindi katarungan. Yamang sa Kanya ay nasumpungan ang katuparan ng dalawang ito na kautusan at katarungan. Ito ang sinisinta kong anak. Wala nang sariling gawang bagay. Makinig kayo sa inyong tagapagturo. Yun ang dahilan kung bakit nasabi ni Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ang kautusan at ang katarungan ay nasumpungan kay Kristo. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa salinlahi ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Maawaing Diyos, sa umaga pong ito, habang nagsusumamo ako para sa mga narito na nakikinig, haya't di batas ang aming pinagsusumamo. Hindi batas ang hinihingi namin. Hindi namin nais na mahatulan sa pamamagitan ng sarili naming sikap. Hindi ang iyong katarungan ang aking nais, Panginoon. Hindi ang iyong kahatulan na yon ay may pataw sa akin. Hindi kailanman, Panginoon. Pero ang pinagsusumamo ko ay ang iyo mismong habag. Ang sabi niya, pakinggan ninyo siya. Bakit ko siya pakikinggan? Haya't siya lamang kasi ang may taglay ng kaligtasan. Sina Maria, Jose, at lahat ng iba pang mga banal ay dakilang mga tao. Pero sa kanya lamang, pakinggan ninyo siya. Siya lamang ang tanging tagapamagitan. Siya lamang ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, si Kristo Jesus.
Bakit ko siya kailangang pakinggan? Di kasi ako kayang bigyan ng batas ng kapayapaan. Siya ang makapagbibigay. Walang may dudulot sa akin ng katarungan, kundi kahatulan lang. Kaya't mapagkakalooban niya ako ng kapayapaan at ng pagkakasundo. Hahatulan lang ako ng batas. Yamang sa aking pagkakasakit, ang inihingi ng batas ay kapwa ko taglayin. Ang batas ng kalikasan at ang katarungan ng Diyos na iyon ay may pangyari sa akin. Kaya kinakailangan kong bayaran ng parusa. Pero ibinabalin ko ang aking pagmamahal at ang aking mga mata sa umagang ito, palayo mula sa batas at katarungan, at tumingin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkasundo ako pabalik sa Kanya sa pamamagitan ng biyaya, at di sa pamamagitan ng batas ni sa katarungan man, kundi sa pamamagitan ng pagkakasundo. Binayaran niya ang halaga upang ipagkasundo ang tao at ang Diyos na maglakit para pag-isahin sila. Sa ibayo ng Switzerland, di pa katagalan, sa pagtatapos ko sa pahayag na ito, marami sa inyo na mga bata sa paaralan. Sa tingin ko ay tanda nyo pa, itong lumang kwento na ito na di dapat mamatay. Kayong unti-unti na itong nakakalimutan dito sa bansa natin, pero hindi nga yun mapaparam sa Switzerland kung saan yun nangyari. Naalala nyo pa ba sa paaralan nyo, yung binasa nyo roon, tungkol kay Arnold von Winckler, yung dakilang bayani ng Switzerland? Kung babanggitin nyo nga ang pangalan niya ngayon, doon sa Swiss Alps, mangyari ngang ang mga mukha ng mga tao roon ay mamumulat, may mga luha na tutulo sa kanilang mga pisngi. Haya't maraming mga taon ang nagdaan. Ang mga Swiss ay mga taong mapagmahal sa kapayapaan. Sila'y mga Aleman na noong unang mga siglo ay nagpunta sa mga kabundukan na walang mina o ano paman. Pero dinala nga nila, taglay nila ang katalinuhan ng mga Aleman. Nasa diwa ng mga Aleman na sila'y mataas na lahi na totoo naman. Pero hayan nga na sinubukan nilang mag-imbento ng baril o ng bomba na lulupig sa buong mundo gamit ang taglay niyang katalinuhan. Pero ang mga Swiss ay mapagmahal talaga sa kapayapaan. Nagtungo siya roon at kumuha ng ilang materyales at ginawa ng kanyang kapitbansa ng relo at nabuhay ng payapa. Haya't mangyaring doon sa itaas ng kabundukan ng Swiss, maraming taon ang nagdaan. Lumagtayo sila ng kanilang kaharian doon. O ang ibig kong sabihin, sarili nilang gobyerno. Kaya't di sila isang militar na bansa. Sila'y bansa na mapagmahal sa kapayapaan. At isang araw, nung ang mga mananakop ay lumusob doon sa kanilang lupain, at talagang dinudurog ang lahat ng pag-aari nila, wala ngang umubra kahit na ano pa yung itinayo nila roon. Nagpagulong na sila ng mga bato mula sa kabundukan at di pa rin natinag ang mga mananakop at nagawa ng mga mananakop na yung hukbo ng Swiss ay umatras sa isang kaparangan sa paanan ng bundok. At napakaganda nga sa Switzerland, gaya ng akin ngang napagmasdan doon, yung paraan ng pagsasaka nila at doon sa kapatagan at naroon sa tabi ang mga bakahan at doon naman sa itaas ay yung mga tupa at doon sa itaas pa ay doon sila nag-aalaga ng mga kambing. At yung yodel na pag-awit ng mga tao roon na itong mga tinaguriang yodel na mga awit na mula sa Hollywood ng Amerika ay ginayat naging katatawanan tuloy. Di kasi yun mapantayan. Ayon nga sila roon nahihipan yung tambuli nila kapag may panganib na ang bawat kapitbahay ay dali-dali na darating para tumulong kapag may pangangailangan. At ngayon ay ginagamit na natin yon sa mga banda ng jazz at rock and roll. O talagang nasasalaula talaga. Pakinggan nyo mga kaibigan. Babanggitin ko lang yung pahayag ng tagapamahala ko ng gawain. Kung ang Diyos ay di magpapadala sa lalong madaling panahon ng kahatulan, sa makikipag-apid na salinlahing ito ng mga tao, ay dapat niyang ibangon ng Sodom at Gomora at humingi ng dispensa dahil tinupok sila. Ganun nga, tunay, siya'y matuwid at wala nang ano pat gagawin yun mismo ng Diyos. At habang ang kahabagan ay nakabukas pa ang mga bisig nito, magsipunta na kayo ng madali patungo rito. At doon, sa ibabaw ng bundok, kung saan ang munting hukbo na ito'y naaarmahan ng mga bagay-bagay na anumang mahanap nila ng mga kalasag at mga tungkod at mga karit at kung ano pa na masumpungan nila at mga tinidor pambukid, sila'y napaatras. Yung malaking dayuhang hukbo'y lumusob doon gaya ng isang solidong ladrilyong pader. Ang mga mananakop na yon ay hayat bawat kalalakihan ay sanay sa pakikipaglaban at ang daladalay malalaking mga sibat at nagmarcha sila doon. Palapit ng palapit, talagang pinapaatras ang munting Swiss na hukbo sa kabundukan. Wala na silang kapag-apag-asa. Lahat na ng sinubukan nila'y itim at dilim lang ang bunsod at walang kahit na ano paman ang makaliligtas sa kanila. Ilang saglit pa, sa kalagitnaan nila, may isa na sumigaw, si Arnold von Winckler, at tumayo siya mula sa hanay at sabi niya, "Mga kapatid, ngayong araw na ito ay mamamatay ako para sa Switzerland at para sa kalayaan nito." Sabi niya,
Mahal natin ang ating lupang tinubuan at ang bagay na pinaglaban ng ating mga magulang at mga bagay na nilaan sa atin ng ating mga magulang na taglayin natin. At ngayong araw na ito, ang pinakaingatan nating pamamalakad ay nasa bingit ng kapahamakan. At kaya ngayong araw na ito ay buong loob kong ibinibigay ang aking buhay para sa Switzerland. Sabi niya, sa ibayo, sa likod ng bundok, naroon ang kalugod-lugod kong tahanan at ang kalugod-lugod kong mapagmahal na asawa at maliliit kong mga anak na umaasang babalik ako. Pero sabi, hindi ko na sila makikita pa sa lupang ito. Sabi niya, sa araw na ito, mamamatay ako para sa Switzerland. Kanyang sabi nila, anong gagawin mo, Arnold von Winkler? Sabi niya, sundan niyo ako. Lulusob ako sa hanay ng mga kalaban. Lulusubin ko ang kanilang imbakan ng sandata. At pagkatapos, damputin niyo ang anuman na makukuha niyo at lumaban sa abot ng higit niyong makakaya. Bilang kalalakihan ng pakikipagbaka, lumaban kayo sa abot ng meron kayo, sa abot ng higit niyong magagawa. At itinaas niya ang kanyang mga bisig at iginala niya ang kanyang paningin kung saan naroon ang pinakamabibigat na hanay ng mga sibat na sasalubong habang papalapit siya ng papalapit roon. At itinaas niya ang kanyang mga bisig at sumigaw, magbigay daan para sa kalayaan. Sumigaw siya at tumakbo siyang pasalubong sa pinakamabibigat na mga sibat at itinaas ang kanyang mga bisig sa mga sibat na yon at niyakap niya ang mga yon sa kanyang dibdib at namatay. At yung mga kalalakihang Swiss na sumusunod-sunod sa likuran niya, sa abot ng makakaya nila, sila nga'y mistulang nilukuban ng kasigasigan ng hanay ng mga kalaban ay nasira. Bawat kalaban ay nawala sa pagkakaposisyon. Di nila malaman kung anong gagawin. At ang mga Swiss ay lumusob at kinamit ang tagumpay. At ang Switzerland ay di na nagkaroon ng kahit na anong digmaan mula noon. Matagal na gugunitain yon sa Switzerland. Hanggat merong Switzerland, si Arnold von Winkler ay talagang maaalala. Mangyaring isa yung kahangahangang kabayanihan. Kahit saan ay walang kapantay. Pero isa nga yung munting bagay. Isang munting bagay lamang. Kumpara sa isang araw na yun noong ang mga anak ni Adan. Yung araw na yun noon na ang batas ay nabigo at ang katarungan ng mga propeta ay nabigo. Yung araw na ang batas ay ganong karupok-palat di makapagliligtas sa pamamagitan man ng paghahain ng kordero. Yung dugo kasi ng hayop at yung espiritu ng hayop ay di makababalik. Yun nga'y nabigo. Alam na alam nga yun ni Satanas. At yamang ang katarungan ng Diyos na anupat nagpapababa ng apoy at tumutupok sa bilang na 50 at ang mga kahatulan na ipinataw ng mga propeta sa sanlibutan. Pero hayat tuloy-tuloy pa rin ang mga tao na napupunta sa kapahamakan. Bawat pag-asa ay naglaho. Ang Diyos ay nagpadala na ng batas. Ang Diyos ay nagsugo na mismo ng mga propeta. At lahat ng mga yun ay nabigo. Lahat ng pag-asa ay wala na para sa sangkatauhan. Isang araw, sa kalagitnaan ng dako sa kalwalhatian, ang anak ng Diyos ay humakbang. Sabi niya, sa araw na ito, hahayo ako at palalayain ng mga anak ni Adan. At nung tumayo siya roon, na lahat ng mga pag-asa ay nagagawa ng dyablo na maglagay sa atin ng sakit. Siya'y naglalagay ng kasalanan sa atin at nakukuha natin. Yun kasi ang hinihiling ng katarungan ng batas. At kung bigo tayo natanggapin ng batas, na napat lahat tayo hinatulan ng batas, tanging katarungan lamang ang paiiralin, walang daan para makalpas, wala tayong magagawa. Pero humakbang nga siya, at ang sabi ng anghel, anong gagawin mo? Siya'y pumunta sa lupa, at sabi niya, ngayon kayo, bawat isa sa inyo na mga anak ni Adan, dalhin niyo ang bagay na ibinigay ko sa inyo para makipagbaka at lumaban sa abot ng makakaya niyo sa pinakamainam na magagawa niyo. At hindi nga siya pumili ng marupok na bahagi na sa pamamagitan ng teolohiya o sa pamamagitan man ng pagpapatayo ng mga seminaryo o ng pagpapatayo ng mga simbahan. Kaya't doon nga siya sa dako kung saan mabibigat ang mga sibat pumunta. Doon mismo sa libis ng anino ng kamatayan. At niyakap niya ang kamatayan at karamdaman sa kanyang mga bisig, niyakap sa kanyang sariling dibdib, at isinugo pabalik ang Espiritu Santo sa araw na yon ng Pentecostes para ilagay sa ating mga kamay at hiniling sa bawat anak ni Adan na makipaglaban sa abot ng makakaya natin. Pagtawanan man kayo, usigin man kayo, bansagan man kayo na holy roller, lahat na ng kung ano-ano,
Haya't makipagbakal lang sa abot ng higit na makakaya nyo dahil ang katagumpayan ay sigurado. At salamat sa Diyos. Binulabog mismo ang kaaway at ang mangimbakan ng sandata nito'y winasak at ang dakilang kapitan ng ating kaligtasan ay nangunguna sa daan sa araw na ito ngayon sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. O mga anak na lalaki at mga anak na babae ni Adan, bakit kayo mananatiling nakaupo rito hanggang sa mamatay? Tayo nga'y tumindig at gumawa ng isang bagay. Gamitin natin ang bagay na taglay natin. Kung yun may mortal na labi na lang basta't nakagagalaw pa, bigyan nga natin ng papuri ang Diyos. Pasalamatan natin siya para sa ating kaligtasan. Kung isa kang makasalanan, hindi mo may lalabas ang iyong sarili mula sa minahang bato ng mundong ito. Kung saan isinambulat sa iyo ang ebanghelyong ito. Pero tumayo lamang at hayaan mong makita ka ng Diyos para ipasok ka sa gusali. Kung may sakit ka, alalahanin mo, ginapi ni Jesus kapwa ang kamatayan, impyerno, karamdaman, libingan at lahat noong mamatay siya para sa iyo sa Kalbaryo. Atin nang kunin kung anong taglay natin sa umagang ito at tayo makipagbaka sa abot ng mainam nating nalalaman habang iniyuko natin ang ating mga ulo para sa isang pagdulog ng panalangin. At sigit, tinatawagan ko ang kapatid na babae na magpunta rito at tumugtog ng piano ng ilang mainam na himno. Habang lahat tayo, kayo na may inam ang pag-iisip, may maliwanag na diwa, inyo bang pinahalagahan ng lubos ang kamatayan ng Panginoon nating Jesus? Hindi ubra ang inyong mga kaiglesia kahit na gaano pang kainam ang mga yan. Yang mismong mga eskwelahan nyo ay mabibigo ng lubha, kahit na gaano pang kainam ang mga yan. Yang doktor nyo ay mabibigo nga ng lubha, gaano man siyang kagaling. Pero sa umagang ito, ibaling natin ang ating paningin. Ituon natin ang ating mga mata mula sa mga batas ng kaiglesiyahan at mga denominasyon at mga opisina ng doktor at gayong may inam nga ang lahat ng mga ito. At pakinggan natin ang tinig na nagmumula sa anino na lumililim sa atin sa umagang ito. Ito ang sinisinta kong anak. Pakinggan ninyo siya. Minamahal na makalangit na Ama, sa kababaang loob na magagawang dumulog ng mga Kristiyano, kami nga'y lumalapit sa kapakanan ng mga naliligaw at nangangailangan. Iyo pong tanggapin ang mga salitang ito sa araw na ito. At ang Espiritu Santo na nangunguna sa iglesia ay turuan ng iyong mga anak patungo sa Diyos sa araw na ito. Maraming marahil ang nahulog sa gilid ng daan at di na nakakaalam sa daan ng Diyos. Sila'y nadiliman at natabunan ng kaitiman. Ang pag-asa nga nila'y bigo, pero naway matanaw nila muli ang Kalbaryo, kung saan sinalumo ang nagniningas na suligi ng kaaway na kamatayan, ang kaaway na karamdaman, ang kaaway na kapighatian, ang kaaway ng lahat ng sangkatauhan, at doon ay iyong sinalo ang mga iyon sa iyong dibdib at binuksan ang daan. At doon sa pagtugaygay sa madilim na aninong iyon sa umagang ito, ay natanaw namin ang aming tahanan mismo sa kalwalhatian. Gaya ng sinabi ni Von Winclord, sa likod ng bundok ay isang tahanan. Hinihintay nila ako roon sa aking pag-uwi, pero di na nila ako makikita pa. Pero Jesus, hindi mo nga sinabi, di na nila ako makikita pa. Ang sinabi mo, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y tutungo at maghahanda at darating at kukunin kayo at tatanggapin kayo sa aking sarili. Ganong kataas ang respeto namin sa magiting na pagkamatay ni Winclord, pero isa siyang mortal. Pagkamatay niya ay iniwan na lang niya, pero ikaw po'y pumarito at namatay at nagtubos at dinala kami, hindi palayo sa aming mga mahal sa buhay, bagkus patungo pa nga mismo sa mga mahal namin sa buhay, hindi palayo mula sa aming mga tahanan, bagkus patungo sa aming tahanan, at humapak sa hanay ng kadiliman ng kamatayan, nang sa gayon ay makita namin ang ibayo ng libis, kung saan nakalatag doon ang mga pagpapala ng Diyos. At ngayon, sa araw na ito, minamahal na Ama, kung may mga anak ka pa na iyong ipinasambulat ang Ebanghelyo mula sa minahan ng buhay, at may pagnanais na ipangyari sa kanila, at haya't tinatapyas sila sa umagang ito, at tinatagtaban sila, na patanggal na nilalagari ang kanilang mga gawi at mga masasamang pag-iisip, at kanilang paninira at pagtalikod sa pananampalataya. At ngayon ay inaasam mo nang ilagay sila sa pagkakaposisyon muli at ilapat sila mismo sa gusali. Iyo po bang mapapaunlakan na makapangusap sa kanilang mga puso ngayon? At habang nakayuko ang aming mga ulo ngayon, meron pa bang anak dito ngayon na naligaw sa daan? O marahil di pa nagagawi sa daan mismo? Pero nararamdaman mo ngayon na may pagnanais ka na maibilang. Nagnanais ka na maging isang bato na ilalapat sa gusali ng Diyos.
Magagawa mo bang itaas ang iyong kamay kay Kristo magsasabi, Kristo, iyo pong putulin ang pagkamakasanlibutan ko. Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, kabataan. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid kong babae. Pagpalain ka ng Diyos. Sigit, meron pa po ba? Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, habang naghihintay tayo sa Espiritu Santo, at may pagkabatid kayo kung inyo bang nabigo ang Diyos o hindi, nabigo ba kayong tumungo roon nung sabihin ng dakilang mananagumpay? Halina, sumunod ka sa akin, pasanin mo ang iyong krus, iwaksi ang iyong sarili, sumunod ka sa akin, bubuwagin ko ang hanay ng kaaway, bubuwagin ko ang hanay ng kasalanan, bubuwagin ko ang hanay ng karamdaman, at sumunod kayo sa akin at makipaglaban lang sa abot ng higit niyong makakaya. Dahil gagawa ako ng uwang sa pagitan nun, at ang ating mga tahanan ay di masasaling hanggang sa walang hanggan. Isa ba kayong dayuhan na malayo sa Diyos? Itaas niyo lang inyong mga kamay. May isa ba, pagpalain ka ng Diyos, munting bata? Milan pa ba na di pa nakakapagtaas ng kamay nila? Kaya't itaas niyo na ang kamay niyo, sabihin, alalahanin mo po ako, kapatid na Branham, ngayong araw na ito. Nais ko po ngayong makalapit kay Kristo. Ako, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Nagnanais na akong makalapit kay Kristo para tapyasan sa kanyang makinarya. May kung ano pong bagay sa umagang ito ang humipo rito sa aking puso. Niyugyug ako hanggang sa kaibuturan ko. Ako nga'y naglumagak sa dakong ito sa aking mga makamundong gawi na mga dumi at putik na hinango sa pagkakatabon o nakatabon sa akin. Pero ang ebanghelyo sa araw na ito ay hinango ako at ako'y nakatayong may sala sa harap ng Diyos at nalalaman ko yun. At ninanais ko na kunin ako ng Diyos bilang isang bato ngayong araw na ito at ako'y tapyasan at pagkalooban ako ng pagpapahayag ng may katapatan ukol sa Panginoong Yesus at sa Espiritu Santo at iposisyon ako sa kanyang kaharian. Ninanais ko na mahango mismo sa araw na ito at sa paghango sa akin, ninanais ko na ako'y matapyasan at may posisyon sa kanyang kaharian. Sige po't, magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay sa kanya bago tayo dumako sa pananalangin para sa makasalanan? Sige po. May 4 o 5 kamay na nagsipagtaas. Ipapanalangin ko kayo. Ngayon, di pa tayo, marahil, nakakadako na tatawag ng pagdulog sa may altar. Siguro po'y maghintay lamang ng ilang sandali. Akin lamang, matapos na ipanalangin ang mga may sakit, inaanyayahan ko kayong dumako rito rin. Pero ako po'y mananalangin muna para sa inyo ngayon na magkaloob ang Diyos sa inyo na isang bagay na espesyal sa oras na ito. Makalangit naming Ama, nasusulat po sa iyong banal na salita. Ayon sa sinulat ng iyong eskriba na si San Mateo, sa 5 kabanata, sa 24 na talata, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Di natutungo sa kahatulan, bagkus lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Iyo pong dinggin ang mapagpakumbaba at mahinahong hiling ng iyong lingkod para sa bawat isang ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay. Sabi mo, walang sino man ang makalalapit, maliban na palapitin siya ng aking Ama. At ikaw nga'y nagpapalapit mula pa kanina sa umagang ito, at sila nga'y duminig, at itinas nila ang kanilang mga kamay. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita. At ako po'y nagpapasalamat sa iyo para sa kanila sa araw na ito. At idinadalangin ko na iyong banalin ang bawat mananampalataya at puspusin ng Espiritu Santo. Sila na may nagugutom na mga puso, na iwinaksi na palayo ang sanlibutan hanggang sa walang matira sa umagang ito, at may pagnanais na matapyasan bilang isang batong ilalapat sa gusali ng Panginoon. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Hindi ba't iba talaga sa pakiramdam? Hindi ba tunay na ginagamit ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos na mistulang isang pangkuskos at talagang pangtanggal na kukuskusin ang mga bagay ng mundo? Pagkatapos ay bago na ang pakiramdam nyo. Atin ngang awitin ang maluwalhating lumang himno na ito ng isang beses pa para sa kaluwalhatian ng Diyos ngayon. May isang bukal na puno ng dugo na mula sa ugat ni Emmanuel tumutulo. Sabay-sabay ang lahat ngayon. Sige po.
May bagay akong itatanong sa inyo ngayon. Ilan po sa inyo ang nararamdaman na ang inyong mga kasalanan ay nasa ilalim na lahat ng dugo? Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay? Nananampalataya ako ngayon na pinatawad na ako ng Diyos at ako'y kanyang anak. Oh, ang ganda. Ngayon, ang naghihingalong kawatan siya'y nasiyahan ng masulyapan. Ang bukal na iyan sa kanyang kapanahunan. Naghihingalo na siya. Nasiyahan siya noong masulyapan ng bukal na iyon sa kanyang kapanahunan. Maging ako man, gaya niya na naroon sa karumihan, lahat ng pagkakasala ko'y nahugasan. Habang inaawit natin ang talata na ito at pagsapit natin sa kuro, gusto kong makipagkamay kayo sa nakaupo sa inyong tabi. Sabihin, pagpalain ka ng Diyos, Kristiyanong kapatid na lalaki, kapatid na babae, sino man yan. Ngayon, umawit na po tayo sa Panginoon ngayon. Una po'y ating itaas ang atin pong mga kamay kung magagawa natin at umawit ang naghihingalong kawatan. Ngayon, papuntang koro at pagkatapos ay makipagkamay. Ama, kami po'y sumasamba sa iyo sa mga oras na ito. Ngayon, sige po't abutin ang kamay ng isa't isa. Grabe po talaga ang ligaya natin sa araw na ito bilang mga mananampalatayang Kristiyano, bilang kapwa mamamayan ng kaharian, na hinugasan na palayo ng Diyos ang ating mga kasalanan at ginawa na tayong mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ngayon, kayo po ba'y nagagalak sa Panginoon? Mabuting mabuti. Ngayon, alalahanin niyo mga kaibigan, magkakaroon muli ng mga gawain mamayang gabi. Pagpalain kayo ng Diyos. Medyo napahaba po ako sa umagang ito kumpara sa plano ko. May usapan ako na pupuntahan agad-agad pagkatapos ng gawain. Tapos mamaya ay kakatagpuin ko ang ilan sa inyo na mga minamahal kong kaibigan. Iniisip ko nga kung maaaring ipagpaliban yun hanggang sa gabing ito kapag nakabalik na ako para sa mga gawain mamayang gabi. Dahil ako naman po ay, sa tingin ko, tapos na ako ng mga alas 11 at ngayon may ilan po ba ang ipapanalangin? Patingin at pakitaas lang po ng inyong kamay. Ayan nga sa lahat ng dako, marami tayong ipapanalangin. At nabanggit ko na sa inyo yung isang lalaking Lutheran doon sa isang dako na sumulat ng liham sa akin at kinukondena ako. At ang sabi, naturingan pa man ding nangangaral sa mga tao, gaya po ng ginagawa ko, at sasabihin ng dyablo ay walang kakayahang magpagaling. At kung ano-ano pa. At akin nga siyang sinagot ng sadyang mahinahon sa paraan na nalalaman ko. Kaya't sumulat siya ng liham uli at sabi, gusto ko pong makita ka sa businessman convention. At aking tinanong si kapatid na Moore kung maaaring bigyan ng lugar ang lalaki. Ang sabi niya, oo. At dinala nila ako sa seminaryo ng Lutheran at naganda sila ng hapunan doon, kung saan naroon ang lahat ng mga estudyante at lahat sila ng mga guro. At ito nga yung pinakadekano. Naupo siya sa tabi ko at nagsalo kami sa hapunan at sila po yung mga aliman. At napakaganda po talaga nung pagkakaayos ng hapunan at may mga binibini na nagsisilbi sa amin at kung ano pa. Matapos yung hapunan, itong Lutheran na dekanong ito ng kolehiyo ng Lutheran, siya po'y tumayo at ang sabi, kapatid na Branham, inimbitahan ka namin dito para sa isang layunin. Sabi niya, yun po'y dahil gusto naming masumpungan ng Diyos sa bautismo ng Espiritu Santo. Tumingin ako sa kanya, tumingin kay kapatid na Moore, at napatingin sa akin si kapatid na Moore. Sabi ng lalaki, kinutya kita at ako'y umihingi ng paumanhin. Sabi, kapatid na Branham, tama ka pala, at umihingi ako sa iyo ng paumanhin. At ngayon, inaasam namin ng bautismo ng Espiritu Santo. Sabi, saksi kami sa lahat ng kung ano-anong paninipa ng mga upuan at paninira ng kung ano-anong bagay. Pero sabi, ang hangad nga namin ay tunay mismong Espiritu Santo. Sabi ko, sumasampalataya ka ba? Sabi niya, sabi ko,
Baka ano ang sasabihin ng seminaryong Lutheran? Anong sasabihin ng denominasyong Lutheran? Sabi, hindi namin alintana ang denominasyong Lutheran. Ang hangad na namin ngayon ay si Kristo. At sina Bob Schuller at sila, ang tagapatnugot ng Christian Herald, at sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. Isang matalik na kaibigan ni Billy at lahat sila. Ang mga kapatid na ito'y talagang gutom na gutom sa Espiritu Santo. At pagkatapos, ang sabi niya, maaari po ba yan sa mga Lutheran? Sabi ko, ito'y para sa sinumang nagnanais, kaya't sila'y lumapit. Sabi niya, paano namin ito matatanggap? Sabi ko, kayo ba'y sincero talaga? Sabi niya, opo kapatid na Branham, mula sa kaibuturan ng puso namin. Sabi ko, paano naman ang mga estudyante mo? Kaya't bawat kamay ay nagsipagtaas, at may mga luhang gumuguhit mismo sa kanilang mga pisngi. Inaasam namin si Jesus. Sabi ko, sigit isantabi nyo ang mga pinggan nyo, dalhin nyo ang mga upuan nyo, isandal nyo sa dingding. Bawat isang ay ginawa yun, bumaling sila, sabi ko. Ngayon, lumuhod kayo at humarap kayo sa dingding at simulan nyong hilingin sa Diyos ang Espiritu Santo. Tapos sinabihan ko si kapatid na Moore na tumayo at manalangin. Umikot ako na pinapatungan ko ng kamay ang bawat isa at lahat ng 72 estudyante at ang dekano mismo'y tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. At talagang niyayanig nila ngayon ang bansa sa dako roon. Kalakip ang mga himal at paggawa ng Diyos. Sila nga'y nagdaraos ng mga gawain doon para sa pagpapagaling at lahat. Ito pong seminaryong Lutheran, talagang mapapaawit ako nito sa abot ng kaluguran ng puso ko. Bakit? Kapag kayong nga'y may pagkagutom at may pagkauhaw. Itong kaawa-awat abang babae na nakaratay po rito na halos mamamatay na siya sa kanser, tunay na siya'y nagugutom at nauuhaw sa umagang ito para pagalingin siya ng Diyos. At marami nga sa inyo na nakaupo riyan na may suliranin sa puso. Tunay, ikamamatay nyo nga yan ng biglaan kung di kayo pagagalingin ng Diyos. Marami rin ang may kung ano-ano at sari-saring mga sakit na lubhang masama. Pero kaibigan, huwag kang tumingin sa katarungan. Di mo kayang bayaran ng katarungan. Huwag kang tumingin sa batas, dahil ang batas di kayang matupad. Pero tumingin lamang kay Jesus, dahil siya ang isa mismo na nagtubos sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, kayo ay magagawang pagalingin sa umagang ito. At kung nagawa mismo ng Diyos na isugo ang 70 Lutheran ng mga ministro para ipangaral ng Ebanghelyo, taglay ang bautismo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Ang sabi ni Jesus, kapag isasabak niya tayo sa pakipagbaka, gaya ni Von Winclord, ang sabi niya, lumaban hanggang sa abot ng meron tayo. Heto nga ang sinabi niya, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga masasamang espiritu o mga demonyo. Magsasalita sila sa bagong mga wika at kung tuklawin sila ng ahas, hindi yun makagagambala sa kanila. Sila'y magpapatong ng mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. At tingnan nyo nga ang malaking uwang na nakapalibot sa buong mundo ngayon. Kaya't lumalaganap ng tuloy-tuloy ang Ebanghelyo. At ang mga anak ni Adan na tinanggap na mismo ang biyaya ng Panginoon nating Hesus Kristo ay bumabaka na ng direts-diretso at binubuwag ang hanay ng mga kaaway ngayon at talagang nakikipagbaka tayo sa abot ng makakaya natin at maging kayo po na narito sa umagang ito na malaki ang kaluguran sa mabuting kalusugan. Alalahanin niyo sila habang mananalangin tayo para sa kanila. At ihilingin ko na ang mga may sakit ay pumila sa gawirito dito po sa kanan ko. At kung maaari, ang mga matatanda sa iglesia ay pumarito lamang at umagapay sa kanila kung magagawa niyo po. At inihiling ko po sa mga ministro ng Ebanghelyo na sila man ay tumayo sa gawirito sa malapit at manalangin. Kaya naman, huwag pong umalis kung magagawa niyong umagapay. Tatawag po tayo ng isa uling pagdulog sa altar sa ilang saglit pa kung magagawa nating bilisan. Hindi pa po tapos sa mga gawain sa gawain ito ng pagpapagaling. Ngayon,